dagdag pasanin po muli sa ating mga motorista dahil panibago na namang taas presyo sa produktong petrolyo ang pinatupad para sa linggong ito. Simula ngayong Martes, magkakaroon ng umentong 1 peso and 60 cents sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 45 cents sa kada litro ng kerosene. Gayon din ang karagdagang 1 peso and 96 cents sa kada litro ng diesel. Samantala, ayon sa Department of Energy, sapat pa hanggang 44 na araw ang supply ng langis sa bansa. Nananatili namang nakaalerto at nakikipag-ugnayan na sa mga katuwang na ahensya ang Philippine National Police o PNP. Sa gitna ng mga ulat ng umano'y naghahanda na ang International Criminal Court o ICC ng mga karagdagang arrest warrants na posibleng kinabibilangan ng ilang individual sa Pilipinas. Inihayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakatuon ang PNP sa mandato na panatilihin ang pagsunod sa batas, kabilang ang pagpapatupad ng anumang legal na kautusan at due process. Tiniyak din ng PNP na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation o NBI at iba pang ahensya bilang paghahanda sa posibleng legal na hakbang na mangangailangan ng kanilang pinagsamang operasyon. Samantala, inilunsad sa Bonggao, capital town ng Tawi-Tawi ang unang libreng sakay project sa Bangsamoro Region. Sinimulan ang libreng sakay sa nasabing bayan noong nakaraang linggo kung saan isinasakay ng mga bus ang mga residenteng patungong paaralan, pamilihan at kanilang trabaho. Layo ng proyekto na matulungan mula sa pinansyal na pasanin ng mga residente ng lugar sa gitna ng kanilang daing bunsod ng pagsipa ng presyo ng petrolyo sa probinsya magmula noong nag-umpisa ang sigalot sa Middle East. Sa ibang balita, matapos gumuho ang isang gusali nitong linggo sa Angeles City, Pampanga, inaalam na ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng kontraktor sa likod ng istruktura. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa mula sa GNN Pampanga. Narito ang ulat ni Patricia Mamangun. Inaalam ngayon ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB kung may kaukulang lisensya ang kontraktor na nasa likod ng gumuho na ginagawang building dito sa Barangay Balibago, lungsod ng Angeles. Dumating sa collapse site ang mga opisyal ng PCAB at nakipagpulong kay Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Ayon kay Attorney Leo Joseph Querido, Chief ng Monitoring and Enforcement Division ng PCAB, posibleng maharap sa kasong operation without license ang contractor kung mapatunayang wala itong valid accreditation. Maaari ring maglabas ng cease and desist order sa lahat ng proyekto nito. Purpose namin dito is alamin kung lisensyado ba itong contractor na gumawa nito or hindi. Kasi kung hindi siya lisensyado, magpa-file kami ng kaso ng pag-ooperate ng without license. Kung lisensyado naman siya, papatawag namin siya sa opisina para mag-explain at base sa explanation niya kung hindi satisfactory yung explanation niya, pa-file din kami ng appropriate na mga kaso. Nauna nang sinabi ng Angeles City Information Office na ang kontraktor ng ginagawang gusali ay ang Golden Years Construction. Kaya nga po, nag-coordinate kami with mga sa mga government agencies na kailangan nila na sa building permit, ilagay po yung name ng contractor kasi wala nga po mga name ng contractor dun sa building permit. Nananawagan rin ang PCAB sa lahat ng mga developer at project owners na malinaw na ilagay ang pangalan ng kontraktor sa project details sa lahat ng construction projects, mapapampubliko man o pribado, para sa transparency at accountability. For GNN, this is Patricia Mamango. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.